Kabanata 1141. Ang malupit na Cyrene Summers. Bitawan mo ako. Biglang tinakpan ni Cyrene Summers ang bibig, kinagat si Marius Capel. She bit him so fiercely that she almost bit off Marius's finger. Kasabay nito, naramdaman ni Cyrene ang isang pagalit na puwersa na dumadaloy sa kanyang katawan. Ito ay isang uri ng puwersa na nagbigay sa kanya ng pakiramdam na kaya niyang makipaglaban sa mga matatanda. Lahat kayo. Umalis kayo sa harap ko. Isang paputok na dagandong ang nagmula kay Cyrene. Itinapon niya ang mga batang lalaki na nakahawak sa kanya. Sa sandaling ito, tila nag-transform si Cyrene sa ibang tao. At duguan ang mga mata niya. Boom! Isang muffled sound ang sumabog. Maniwala ka man o hindi, sinipa ni Cyrene ang isang batang lalaki at pinalipad ito ng 2 o 3 metro ang layo. Pagkatapos noon, sinaman niya ng tingin si Marius. Natulala si Marius. Isa lamang siyang maliit na bully na nagyayabang na siya ay walang takot. Ngunit, ang bata ay naging mahina dahil ang babae ay tila nakakakilabot sa kanyang paningin ngayon. Nakakatakot ang itsura ni Cyrene. Ang kanyang mga mata ay duguan at siya ay tumingin at masyadong nakakatakot tulad ng isang halimaw. Ikaw, anong ginagawa mo? Huwag kang lalapit. Hari ng Oslo ang tatay ko. Bakas ang takot sa buong mukha ni Marius. Siya ay 7 taong gulang pa lamang. Paano niya natitiis ang nakakatakot na itsura ni Cyrene? Sa kabila noon, paano siya maririnig ni Cyrene sa mga sandaling ito? Masasabi pa nga ng isa na nawalan siya ng gana dahil sa sitwasyon. Hinawakan niya ang lapis na pinaghiwa-hiwalay ni Marius kanina. Pagkatapos, ang mga sulok ng kanyang bibig ay yumako sa isang nakakatakot na ngiti. Bilis! Kunin mo na ang teacher dito. Sa ngayon, isa sa mga estudyante ang sa wakas ay nag-react at nagmamadaling tumakbo sa opisina ng guro. Katabi lang ng classroom ang opisina. Sa ilang sandali, pagkatapos matanggap ang balita, ang guro ng klase ay agad na tumakbo sa silid-aralan. Arg! Walang babala, isang malungkot na sigaw ang dumating mula sa silid-aralan. Boses iyon ni Marius. Sa sandaling ito, naramdaman ng guro ng klase ang panginginig sa kanyang gulugod. Napagtanto niya na may mali sa sitwasyon, kaya mabilis siyang pumasok sa silid-aralan. Then, she witnessed a very bloody and gruesome scene. Isang kalahating basag na lapis ang nakaipit sa kaliwang mata ni Marius habang natatakpan ng sariwang dugo ang kalahati ng kanyang mukha. Gulong-gulong ang batang iyon sa sahig at humahagulgol sa sakit. Marami sa mga estudyanteng nakatayo sa gilid ay umiiyak sa takot. Nanatiling namumula ang mga mata ni Cyrene. Maya-maya, kinuha niya ang isa pang kalahati ng lapis at naglakad palapit kay Marius. Cyrene, anong ginagawa mo ngayon? Stop it! Sa pagkakataong iyon, parang saysabog ang anit ng guro ng klase. Paanong nangyari ang kahindek-hindek na bagay sa unang baitang ng elementarya? Mabilis na tumakbo ang guro sa klase patungo kay Cyrene upang maiwasang lalong masaktan si Marius. Gayunpaman, nang makita niya ang namumula na mga mata ni Cyrene, ang kanyang puso ay tumibok ng husto. Cyrene, ano bang nangyayari sa'yo? Subconsciously, sinubukan ng class teacher na abutin ang lapis palayo kay Cyrene. Ngunit marahas siyang inilayo ni Cyrene. Sa hindi inaasahan, ang 7 taong gulang na bata ay sapat na malakas upang itulak ang isang matanda ng ilang hakbang paatras. Sumunod naman ay sinundan ito ng pagtapak ni Cyrene sa dibdib ni Marius. Sa paglapag ng kanyang paa, naririnig ng iba ang mga tunog ng mga buto-buto ni Marius na nabali dahil sa pag-atake. Arg! Paulit-ulit ang hiyawan ng ilang estudyante mula sa kung saan sa loob ng classroom. Maging ang guro ng klase ay sobrang kinilabutan sa eksena at napasigaw. Sa wakas, narinig ng ibang mga guro ang kaguluhan at tumakbo patungo sa silid-aralan. Marami sa kanila ang napatulala nang makita ang eksena. Bilis! Pigilan mo yang bata! Sabay-sabay na sinuntok ng ilang guro si Cyrene. Nang maglaon, nagawa nilang mapasuko siya pagkatapos ng matinding pagsisikap. Sa sandaling iyon, ang pagkabalisa sa loob ng katawan ni Cyrene ay tila nawala ng hindi inaasahan, at ang kanyang napakalaking kapangyarihan ay nawala kasama nito. Antok na antok ang pakiramdam ng dalaga na parang naubusan ng lakas ang buong katawan. Bigla siyang nahimatay. Ang buong silid-aralan ay sumabog sa isang malakas na kaguluhan. Pakiramdam ng bawat gurong naruroon ay tila naghihiwalay ang kanilang mga anit. Bilis! Anong nakatayo pa kayong lahat dyan? Dalhin mo na si Marius sa ospital. Nagagawa ng grupo ng mga guro para sunduin si Marius.
Ang ilan sa kanila ay tumawag sa 911, ang iba ay nagpaalam sa punong guro ng paaralan, at isa pang guro ang nagpaalam sa boss ng paaralan. Wala pang 10 minuto matapos ang insidente, nagkagulo na ang buong paaralan. Lalo na ang principal ng school, nang malaman niya ang balita, namutla saglit ang mukha niya. Nauutil niyang sabi, na-aksidente si Mary Esquipel. I'm screwed. Sa mismong sandaling iyon, ang principal ay parang may edad na siya ng maraming taon. Naramdaman pa niya ang panghihina ng kanyang mga paa. Sa sandaling ito, hindi niya naisip na suriin ang mga pinsala ni Mary S. ngunit sa halip ay nakipag-ugnayan sa kanyang pamilya at ipinaalam na umalis kaagad sa Celestial Empire. Sa kabilang banda, walang pasok sina Tyr Summers at Winifred Zia pagka-uwi nila. Nanatili sila sa silid ng mga bata at nagpalipas ng oras kasama ang mga sanggol, sina Vega Summers at Altair Summers. Halos tanghali na. Si Helen Cole ay naghanda ng tanghalian. Tatawagin na sana niya ang mag-asawa sa mesa nang tumunog ang telepono ni Winifred. Teacher Hardy, is something wrong? Nang makita ni Winifred ang tawag ng class teacher ni Cyrene, biglang bumilis ang tibok ng puso niya. Madam, ito ay masama. Ang iyong anak na babae ay nakipag-away sa ibang estudyante sa paaralan at sinaksak ang mata ng isang tao gamit ang isang lapis. Madam, ang biktima ay si Mary Esquipel. Galing din ang batang iyan sa isang prominenteng pamilya na may malakas na background. Pinapapunta namin ngayon ang bata sa Beaumont Hospital. Kailangan mong magpadala agad ng isang tao dito. At andito na ang mga pulis. Dinala na nila ang bata, si Cyrene, sa police station para sa karagdagang investigasyon. Boom! Nang marinig ni Winifred ang balita, sumabog ang kanyang ulo sa isang buzz. Sinaksak ni Cyrene ng lapis ang mata ng kaklase niya sa school. Anong nangyayari dito? Si Winifred ay nahulog sa ulirat. Narinig ni Tyr, na nasa tabi niya, ang boses ng guro sa telepono. Sa sandaling ito, ang kanyang puso ay nalubog sa gulat at hindi makapaniwala ang nakasulat sa buong mukha niya. Inagaw ni Tyr ang phone sa kamay ni Winifred at tinanong ang class teacher, I'm Cyrene's father. Anong nangyayari dyan? Sir, hindi ko maipaliwanag sa iyo ngayon. Nagmamadali ang pamilya ni Mary sa ospital habang nag-uusap tayo. Siguradong magkakagulo sila. Hindi natin makokontrol iyon. Kailangan mong pumunta agad sa ospital. Okay. Ibinaba ni Tyr ang telepono at nagbilin, kukunin ko na ang sasakyan. Punta tayo sa ospital. Paano nangyari ito? Bakit nangyayari ito? Nawasak ang puso ni Winifred sa pag-aalala. Sa katunayan, tumpak ang kanyang premonition kanina. Pakiramdam niya ay may mangyayari ngayong araw. Gayunpaman, hindi niya inaasahan ang isang bagay na ganito kalaki. Kabanata 1142. Nandito si Daddy. Habang nagmamaneho sina Tyr Summers at Winifred Zia papunta sa ospital, nakatanggap si Tyr ng tawag mula kay Drake Tucker. Sinabi sa kanya ni Drake sa telepono na dumating siya sa istasyon ng pulisya. Nagising na si Cyrene Summers, pero parang nagkaroon siya ng trauma. Ang batang babae ay hindi eksakto sa isang matatag na estado ng pag-iisip. Tugon naman ni Tyr at pinakiusapan si Drake na bantayan si Cyrene sa station. Pagkatapos, sina Tyr at Winifred na maghiwalay para sa dalawang magkaibang lugar ang kanilang pupuntahan. Hiniling niya kay Winifred na pumunta sa ospital at suriin si Mary Esquipel. Partikular na pinakiusapan ni Tyr si Cyrus Labelle na sumama sa kanyang asawa upang maiwasan ang kanyang asawa na sumuko sa matinding pressure. Samantalang si Tyr ay lumingon sa kalahati at pumunta sa police station. Sa oras na ito, isang masamang pakiramdam ang lumitaw sa puso ni Tyr. Ang kanyang anak na babae ay hindi maaaring sinaksak ang mata ng someone ng walang dahilan. Siya ay isang 7 taong gulang na batang babae. Kahit na magkaroon ng malaking alitan sa pagitan ng mga kaklase, hindi siya makakagawa ng ganoong bagay na magpapainit ng anit ng isa. Kaya, isa lamang ang posibleng dahilan para mangyari ang insidente kay Cyrene, the berserk blood na dumadaloy sa kanyang mga ugat. Dapat ay nagkaroon na siya ng isa pang episode sa pagkakataong ito. For a time, lumipad din ang isip ni Tyr sa sobrang gulo. Siya, mismo, ay nahirapan pa ring kontrolin ang nagngangalit na dugo sa kanyang katawan, pabayaan ang isang batang babae na 7 taong gulang lamang tulad ni Cyrene. Nagmaneho agad si Tyr sa police station. Dahil alam ng mga opisyal ng pulisya ang pagkakakilanlan ni Cyrene, hindi sila nang ahas na gawing komplikado ito. Pagkadating ni Drake ay agad niyang piyansahan si Cyrene.
Sa sandaling ito, nakaupo sina Drake at Cyrene sa bulwagan ng istasyon ng pulisya habang hinihintay nila ang pagdating ni Tyr. Si Cyrene ay nagbigay ng impresyon na siya ay ginulo at walang kaluluwa. Hindi man lang siya tumili, kahit anong itanong sa kanya ni Drake. Walang magawa si Drake tungkol dito. Hinihintay na lang niyang dumating si Tyr. Maya-maya, dumating na si Tyr sa police station. Nang makita niya si Cyrene ay bigla siyang naawa sa kanyang anak. Hindi niya siniraan si Cyrene, ni hindi niya ito pinagalitan. Sa halip, malumanay ang pakikitungo nito sa kanya dahil malinaw sa kanya na hindi ma-trigger si Cyrene sa anumang paraan para sigurado. Kuya Tyr, I'm sorry. Hindi ko dapat pinaponte si Miss Cyrene sa Lakefield Elementary School. Umakyat si Drake at sabay na humingi ng tawad kay Tyr. Siya ay parehong natakot sa sandaling iyon. Walang mag-aakala na si Cyrene ay magdudulot ng ganoong kalaking eksena noong siya ay nagsimula pa lamang sa kanyang unang baitang. Wala kang dapat sisihin, tugon ni Tyr, saka siya lumapit para sunduin si Cyrene. Cyrene, iuuwi ka na ni Daddy. Marahil lang lamang ni Tyr ay nakaantig sa isang sensitive nerve ng batang babae. Si Cyrene, na kanina pa nakatulala, ay biglang nanlaki ang mga mata. Malungkot siyang umiiyak. Hindi nagtagal ay nabasa ng luha niya ang damit ni Tyr. Napatahimik si Tyr. Huwag kang matakot, Cyrene. Andito na si Daddy. Pagkatapos, inaliw ni Tyr si Cyrene habang binuhat siya papunta sa sasakyan. Nagmamadaling pumunta si Drake para tulungan si Tyr na magmaneho ng sasakyan. Maya-maya, nakarating na sila sa villa area ng Lunar Mountain. Noon lang, tumakbo palabas sina Helen Cole at Jacob Zia dahil sa narinig nilang balita. Samantala, sumugod din si Achilles sa sasakyan. Blair, what is going on? Anong nangyari sa'yo sa school? Sabay lapit ni Helen sa apo at kinakabahang nagtanong. Kanina pa walang tigil ang pag-iyak ni Cyrene. Mukha siyang pagod at hindi napigilan ang pagbagsak ng kanyang mga talukap. Sabi ni Tyr, Ma, huwag mo na siyang tanungin ngayon. Pahinga muna sandali si Cyrene. Boss, okay na ba ang lahat? Nakakunot-nuoring lumapit si Achilles at nagtanong. There won't be any problem, sagot ni Tyr at binuhat si Cyrene papunta sa kwarto niya. Noong pinatulog ni Tyr si Cyrene ay nakatulog na siya. Gayunpaman, ang batang babae ay nakatulog ng mahina. Hawak-hawak niya ng mahigpit ang kumot habang natutulog na para bang binabangungot siya. She murmured, lumayo ka. Layuan mo ako. Ilang beses na kinakabahan ang dalaga sa loob ng maikling panahon. Bigla siyang napaupo sa kama na nakasulat sa buong mukha niya ang kaba. Sumigaw siya, Daddy. Nang makita niyang nakaupo si Tyr sa harap ng kanyang kama, muling nawala ng kontrol si Cyrene sa kanyang emosyon at umiyak. Huwag kang matakot, Cyrene. Nandito si Daddy, huwag kang matakot. Hinawakan ni Tyr ang babae sa kanyang mga bisig, at palagi niya itong inaalo. Hinubad din ni Tyr ang sarira na suot niya sa leeg at isinuot kay Cyrene. Ang relic ay may epekto ng pagpigil sa nagngangalit na dugo sa kanyang katawan, na malaking tulong kay Tyr noon. Dahil sa mga pangyayari, ginamit ni Beggar King ang Heptasil maneuver para aisil ang mga critical na acupuncture point ng Tyr. Sa makatuwid, bago pa man maalis ang lahat ng 7 pilak na karayom sa kanyang katawan, ang nagngangalit na dugo sa kanyang katawan ay hindi na muling sumiklab. Dahil dito, ang relic na ito ay wala nang gaanong pakinabang sa kanya. Ang anak niyang si Cyrene ay tila mas kailangan niya itong sarira kaysa sa kanya ngayon. Tyr urged, Cyrene, you must wear this pendant on your body all the time. Never take it off no matter what, understand? Hindi maintindihan ni Cyrene kung ano ang ibig sabihin nito ng kanyang ama, ngunit tumanggo siya ng mariin sa huli. Pagkatapos niyang ilagay ang relic, mas kalmado ang kanyang isip. Pagkatapos, tumigil siya sa pag-iyak ng ilang sandali. Cyrene, pwede mo bang sabihin kay Daddy kung ano ang eksaktong nangyari sa iyo sa school? Tanong ni Tyr. Sagot ng dalaga, Daddy, binubuli muna ako ni Maries. Iniistorbo niya pa ako sa klase. Maya-maya, pinalipat ako ng teacher. Pagkatapos kong magpalit ng upuan, sinabi ni Maries na utusan niya ako at sinabihan akong sumunod sa utos niya. Hindi ko siya pinansin. Then, he brought several students with him after class para bugbugin ako. I have no idea what happened in the end. I saw a lot of red before my eyes. I don't remember what happened after that. Nang marinig ito, bumigat ang puso ni Tyr. This matter was Cyrene's fault in the first place.
Alam ni Tyr, kung hindi masyadong itinulak ni Maries ang dalaga, hindi sana sumiklab ang nagngangalit na dugo sa katawan nito. Daddy, hindi ko alam kung anong nagawa ko kay Maries. Kamusta na siya ngayon? Daddy, bakit ako kinuha ng mga pulis? Pupuntahan ba nila ako mamaya? Sabi ni Tyr, huwag kang mag-alala, Blair, magiging maayos din ang lahat. Kinausap na ni Daddy ang mga opisyal na iyon. None of it is your fault. So everything will be alright. Talaga. Napatingin si Cyrene kay Summers ng kalahating puso. Oo. Tumango si Tyr at sinabing, you should sleep for a while. Don't think about anything. Matulog ka na lang. Okay. Sa totoo lang, medyo inaantok na si Cyrene. Muli ay nakatulog siya pagkahigi niya sa kama. Sa relic na nakapatong sa kanyang dibdib, sa pagkakataong ito, nakatulog siya ng mahimbing at hindi nagtagal ay naanod siya sa slumberland. Matapos matiyak na nakatulog na ang kanyang anak, lumabas si Tyr sa silid at pumunta sa open-air garden sa itaas. Pagkatapos, tinawagan niya si Winifred. Kabanata 1143. Hindi maaaring dahilan. Nakakonect ang phone ni Winifred Zia. Medyo maingay doon. Ang galit na dagandong ng isang nasa katanghaliang gulang na babae ay mahinang maririnig sa likuran. Siya ay sumisigaw tungkol sa pagnanais na magbayad si Blair Zia sa kanyang buhay o kung ano. Sweetheart, anong sitwasyon dyan? Tanong ni Tyr Summers. Natagpuan ni Winifred ang kanyang sarili sa isang bahagyang mas tahimik na lugar at sumagot, ang kaliwang bisperas ng kaklase ni Cyrene ay bulag. Ang bata ay sumasailalim sa operasyon ngayon. Maliban doon, nabali rin ang tadyang niya. Nagtamo siya ng medyo malubhang pinsala. Honey, nagawa mo bang puntahan si Cyrene? She's just a 7-year-old girl. How could she do such thing? Si Winifred ay parang nag-aalala sa kabilang dulo ng telepono. Sa totoo lang, medyo galit na galit siya. Nang marinig ito, saglit na natarante si Tyr, ngunit sinubukan niyang ibalik ang kanyang kalmado. Sabi niya, Sweetheart, Cyrene has told me everything, nabuli muna siya ng kaklase niya. Sabi ni Winifred, gusto ng lola ni Maries na pagbayaran ni Cyrene ang buhay niya. Medyo makapangyarihan ang background ng kanilang pamilya. Hindi sila taga-Con City. Gusto nilang pagbayaran ni Cyrene ang buhay niya. Naging yelo na rin ang boses ni Tyr. Sumagot siya, akuhin ko ang pananagutan para sa bagay na ito. Handa akong magbayad kahit magkano ang gusto nilang bayaran ko, ngunit hindi ako papayag na ilagay nila ang kanilang daliri sa aking maliit na babae. Si Tyr ay hindi naging mabuting tao, lalo na kapag ang bagay na ito ay may kinalaman sa kanyang anak na babae. Totoong kasalanan ni Cyrene ang pagtusok ng lapis sa mata ng kaklase, pero kung hindi siya pinilit ng batang iyon sa isang sulok, hinding-hindi ito mangyayari. Paano niya nagawang payagan ang pamilya ni Maries na kunin ang buhay ni Cyrene bilang kabayaran? Sabi ni Tyr, Sweetheart, kung gustong mag-usap ng pamilya, makakausap natin sila ng maayos. Gaano man kalaki ang gusto nilang ibayad sa atin, handa akong magbayad. Ang ating pamilya ay handang humingi ng tawad sa kanila. Pero, kung gusto nilang saktan si Cyrene at guluhin tayo, hindi ko nakikitang kailangan silang kausapin. Matapos makausap si Winifred sandali, tinawagan muli ni Tyr si Cyrus Labelle at pinaalalahanan na protektahan ng mabuti si Winifred. Kung sinadya ng kabilang partido na saktan ang kanyang asawa, kailangan niyang iuwi kaagad si Winifred. Si Cyrus ay isa sa 18 general ng Regal Palace. Ngayon, nakakuha na siya ng mahuhusay na Kidoko spell techniques. Samantala, sinimulan na rin niyang linangin ang kanyang panloob na lakas. Gaya ng inaasahan, higit pa sa kaya niyang pangasiwaan ang mga bagay sa Con City. Sagot ni Cyrus kay Tyr na naintindihan na niya ang dapat niyang gawin bago niya ibinaba ang telepono. Makalipas ang halos 1 oras, umuwi sina Winifred at Cyrus mula sa ospital. Si Winifred ay mukhang napakasama. Pag-uwi niya, ang una niyang ginawa ay uminom ng 1 basong mainit na tubig. Sweetheart, ano ang reaksyon nila sa ospital? Tanong ni Tyr. Hindi lang sila maaaring mga tuwiran, sabi ni Winifred. Ipinilit ng lola ni Maries na dapat pagbayaran ni Cyrene ang buhay niya. Nabanggit din niya, gusto niyang patayin ang buong pamilya natin. Honey, this matter might be quite difficult to handle. I heard that old hag mentioned that their family nanggaling sa Oslo City. Oslo City. Itinaas ni Tyr ang kanyang baba gamit ang kanyang kamay at nagmuni-muni saglit. Narinig na niya noon ang lungsod na iyon.
Mayroong 3 dakilang maharlikang lungsod sa Celestial Empire, kabilang ang Southern Lambert City at Cure City. Ang isa pang maharlikang lungsod ay walang iba kundi ang lungsod ng Oslo. Ang lungsod na ito ay naiiba sa iba dahil ang Oslo City ay isang cosmopolitan na lungsod. Ang pag-unlad ng lungsod ay palaging napapanahon. Sa makatuwid ang mga mamamayan nito ay mas makapangyarihan kumpara sa iba pang mga maharlikang lungsod. Hindi katakataka na sila ay mayabang. Ang pamilya pala ng bata ay kabilang sa Oslo City. Sa kabila noon, hindi ito isinapuso ni Tyr. Hindi mahalaga kung ang pamilya ni Mary Escapel ay nagmula sa Oslo City. Paano kung sila ay mga miyembro ng maharlikang pamilya ng Oslo? Si Tyr ay hindi man lang inabala ng Jade Royal Family, pabayaan ang Oslo Royal Family. How dare they? Malamig na ngumuso si Tyr at sumagot, "We will solve this matter as it is supposed to. Kami ay magbabayad at humingi ng paumanhin gaya ng nararapat. Aaminin ko ang aming pagkakamali, ngunit ang paninindigan niya ay mananatiling pareho, walang sino man ang makakasakit sa aking anak na babae. Where is our little girl? How is she doing?" Nag-aalalang tanong ni Winifred. Ipinaliwanag ni Tyr. Nakatulog siya. Huwag mo siyang istorbohin. Kinausap ko ang guro tungkol sa mga detalye ng pangyayari. Isa pa, napanood ko na ang surveillance video ng paaralan. Si Cyrene ay walang ginawang mali, na si Marius ang dumating. Gayunpaman, nabalisa si Winifred. Hinailan niya si Tyr sa tabi at tinanong, "Honey, ang dahilan ba ng pagiging cranky ni Cyrene dahil sa dugo sa katawan niya?" Ngayong mga araw na ito, alam ni Winifred ang tungkol sa nagngangalit na dugo na dumaloy sa Tyr at Cyrene veins. Kapag nangyari ang ganitong bagay, natural niyang iuugnay ito sa dugo sa katawan ni Cyrene. Oo, tumango si Tyr at sumagot. Ito ay may kinalaman dyan. Ngayon ano? Kinakabahang pagpapatuloy ni Winifred, she is so young, yet she has become so easily triggered. What would happen of her in the future? Tyr soothed her? Don't worry, darling. After this matter is fully resolved, I will go to Imperial Capital City. That city holds the answer I needed. I will solve this matter for sure. Gamit iyon, ginamit ni Tyr ang kanyang kamay upang masuyong suluhin ang mukha ni Winifred. Sabi niya, "Darling, naging abala ka sa buong araw. Medyo pagod ka siguro. Magpahinga na tayo. Dapat alagaan mong mabuti ang sarili mo. Ipapi-check up ako si Cyrene." Okay. Lumipas na ang gabi, at ang buong tanghali ay nasa itaas ng langit. Nang halos mag-alas 9 na ng gabi, 3 SUV ang nagpakita sa gate ng Lunar Mountain Villa area. Who are you guys? This is a private villa area. You can't enter without permission. Bawat security guards na nakaposisyon sa entrance ng villa area ay mga retiradong sundalo. Nang makakita sila ng mga hindi kilalang sasakyan na sinusubukang pasukin ang villa area, sabay silang lumabas para ihinto ang mga sasakyang iyon. Bumukas ang pinto ng SUV sa harapan. Isang lalaking nasa katanghaliang gulang na may makinis na hairstyle at nakamamatay na aura ang tumalon palabas ng sasakyan. Nagbabala siya, "Buksan mo na ang mga pintuan, kung hindi, huwag mo kaming sisihin sa pagiging walang awa." Nang makitang nandito ang mga bisita para manggulo ay agad na naging madilim ang ekspresyon ng grupo ng mga security guard. May sumagot, "You have been warned. This is a private villa area. Bawal pumasok ang mga unauthorized personnel ng walang permiso." Bago pa matapos ang sasabihin ng security guard ay nakakilos na ang makinis na buhok. Breakneck ang bilis niya. Lumapit siya sa security guard sa isang iglap. Sa isang iglap, isang kalabog na tunog ang nagmula sa leeg ng security guard. Sa susunod na segundo, ang lalaking iyon ay napahiga sa lupa. Laking gulat ng iba pang mga security guard nang masaksihan ito. Binunot nila ang mga electric bato na dala nila at agad na isinakay patungo sa makinis na buhok. Nagkaroon ng tuloy-tuloy na kalusko sa ilalim ng kalangitan sa gabi. Sinabayan din iyon ng mga hiyawan. Makalipas ang ilang minuto, lahat ng security guard ay nakahandusay sa lupa. Tara na. Bumalik sa SUV ang makinis na buhok. Pagkatapos, lahat ng 3 SUV ay bumagsak sa harang at nagmaneho patungo sa lugar ng villa na matatagpuan sa kalagitnaan ng burol sa pinakamabilis na bilis. Kabanata 1144. Mag-ingat ka. Sa oras na ito, sa Hillside Villa, nanatili sina Tyr Somers at Winifred Zia sa tabi ni Cyrene Somers. Kahit na ang maliit na batang babae ay nagising, at siya ay huminahon, siya ay nasa isang malaking halaga ng pagkabigla.
Sa labas, ang liwanag ng buwan ay tila nagbabadya ng madugong eksena. Tatlong SUV ang nagmaneho paakyat sa Hillside Villa at huminto 100 metro ang layo mula dito. Habang bumukas ang mga pinto ng sasakyan, 12-dosenang tao ang tumalon palabas ng mga sasakyan. Ang grupo ng mga tao ay binubuo ng mga lalaki at babae, na ang bawat isa ay naglalabas ng mamamatay tao na aura. Isa pa, super fighter ang bawat isa sa kanila. Gayon din, hindi maaaring umiral ang gayong mga super fighter kung titingin sa malayo at malawak sa loob ng Con City. Chief, papatayin ba natin ang lahat ng tao dito? Lumapit sa likod ang isang lalaking mahaba ang buhok habang sinasabi sa lalaking makinis ang buhok. Tumitig ang pinuno sa direksyon ng villa at nagturo, ang ating pangunahing layunin ay makuha ang maliit na batang babae na iyon na nagngangalang Irene Summers. Kung sino man ang manggahas na hamarang, mayroon kang pahintulot na patayin sila. Tara na. Habang ang makinis na buhok na lalaking iyon ay winuwagayway ang kanyang kamay, silang lahat ay nagtungo sa villa na nangingibabaw. Gayunpaman, pagkatapos ng kanilang hakbang, isang mabangis na boses ang biglang nagmula sa dilim ng gabi. Umungol siya, sino kayong mga tao? Ang dagandong na iyon ay ikinagulat ng mga taong iyon dahil napakadami na nito, parang higanti. Ang boses na iyon ay patuloy na umaalingaw-ngaw sa kanilang mga tainga. Sino nandyan? Isang napakalakas at nakakatakot na lalaki na may tan na balat na kumikinang sa ilalim ng liwanag ng buwan ay lumabas sa kadiliman na parang Diyos ng digmaan. Ang lalaking iyon, si Achilles, ay isa sa 18 general ng Regal Palace. Sa kasalukuyan, responsable siya sa pagbabantay sa villa area ng Lunar Mountain at pagprotekta sa kaligtasan ng pamilya ni Tyr. Sa paglabas ni Achilles mula sa dilim, isang grupo ng mga tao ang patuloy na dumadaloy mula sa kung saan sa likuran niya. Kamukha ni Achilles ang grupo ng mga manlalaban na iyon. Lahat sila ay matitibay, malalakas na lalaki na naglalabas ng aura ng bakal. Kumunat ang noo ng lalaking makinis ang buhok. Siya ay tila lubos na hindi handa sa pagkakaroon ng mga naturang mandirigma sa loob ng villa area. Gayunpaman, minamaliit nila si Achilles dahil tumanggi silang maniwala na makakahanap ang mga taong ito ng mga disenteng mandirigma sa isang maliit na lugar tulad ng Con City. Pumunta ka. Isang mahinang dagandong ang pinakawala ng makinis na buhok ng lalaking iyon. Ang grupo ng mga lalaki sa likuran niya ay walang awa na sumugod sa kalaban. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, sumiklab ang isang malaking labanan. Noong una, hindi sineseryoso ng makikinis na lalaking iyon si Achilles at ang kanyang mga kaedad. Hindi niya intensyon na makipag-combat ng personal. Handa siyang magsindi ng sigarilyo para huminga ng dalawa. Kung tutuusin, mahirap manatiling gising para magsagawa ng misyon pagsapit ng hating gabi. Pero bago pa man siya makapagsindi ng sigarilyo, nawala lahat ng antok niya nang makita niya ang eksenang bumungad sa kanyang mga mata. Nalaglag ang sigarilyong hawak niya sa bibig. Nakatingin sa unahan ng makinis na buhok na may malalawak na mga bisperas at hindi makapaniwalang ekspresyon. Paano ito posible? Ang dosenang mga mandirigma na dinala niya ay pawang mga sobrang mandirigma, ngunit bakit sila ay napaka-vulnerable nang harapin nila ang grupong ito ng mga tao? Sa lalong madaling panahon, upang maging eksakto, sa loob lamang ng 1 minuto, kalahati ng mga mandirigma na dinala ng makinis na buhok na lalaki ay nakahiga sa lupa. Sa kabaligtaran, nanatiling hindi nasaktan ang grupo ni Achilles. Sa oras na ito, ginamit ni Achilles ang kanyang nakakatakot na kamao para suntukin ang dalawang kalaban ng sabay-sabay. Pagkatapos, naglakad siya patungo sa lalaking makinis ang buhok. Naramdaman ng lalaking makinis ang buhok na parabang isang primitive na hayop ang papalapit sa kanya. Hinuyam niya ang kanyang mga kamao nang hindi namamalayan habang ang kanyang mga kalamnan sa mukha ay nanginginig ng husto. Nang walang pagkaantala, 2 figure ang lumaban ng magkasama sa labanan. Talagang malakas ang makinis na buhok ng lalaking iyon. Hindi bababasa, imposibleng magkaroon ng gayong makapangyarihang manlalaban sa Con City. Ayon sa ranking na inuri ni Tyr at ng iba pa, ang makinis na buhok ay maaaring ituring na halos isang Grandmaster. Isang hakbang na lang siya mula sa pagkabasag ng salamin na kisame ng manlalaban ng mortal na mundo. Gayunpaman, ang isang halos Grandmaster ay wala bago si Achilles, isa sa 18 general ng Regal Palace. Matapos magpalitan ng 1 dosenang suntok ang dalawa, ang lalaking iyon ay sunod-sunod na itinulak paatras ni Achilles. Sa huli, binasag ni Achilles ang kanyang kamao sa dibdib ng kanyang karibal at pinalipad siya ng 7 o 8 metro ang layo.
Sa sandaling lumapag sa lupa ang makinis na buhok na iyon, si Achilles ay sumugod na. Bawat hakbang ni Achilles, isang malaking hukay ang nabuo sa sahig na bato. Ilang beses na gumulong-gulong sa lupa ang makinis na buhok habang pilit niyang iniiwas ang mga atake ni Achilles. Nabawi niya ang kanyang kinatatayuan. Nang muli niyang tinitigan si Achilles ay napuno ng takot ang kanyang mga mata. Ang mga mandirigma na dinala niya ay natama ng husto habang nakahiga sila sa lupa, humahagulgol sa sakit. Itinaas muli ni Achilles ang kanyang kamao. Handa siyang magbigay ng isang nakamamatay na suntok sa kanyang kalaban. Sa kasamaang palad, sa sandaling ito, isang boses ang hindi inaasahang tumunog sa likod ni Achilles. Stop! Papalapit na sa kanila si Tyr Summers kasama sina Cyrus Label at Xanthus Meriem. Agad na inalis ni Achilles ang kanyang mga kamao nang marinig ang boses ni Tyr. Lumapit si Tyr at tiningnan ang makinis na buhok habang sinasabi, kung tama ang hula ko, pinadala ka ng pamilya ni Marius Capel. Tama. Galing kami sa Capel Royal Family ng Oslo City. Lumakas ang aura ng makinis na buhok nang magsalita siya tungkol sa pamilya Capel, na para bang ang pag-uusap tungkol sa pamilya ay maaaring makatulong sa pagpapalakas ng kanyang kumpiyansa ng husto. Walang pakialam si Tyr na malaman kung anong uri ng pag-iral ang pamilya Capel. Gayunpaman, nang maobserbahan niya ang kasanayan sa pakikipaglaban ng grupong ito ng mga tao, natanto niya na ang pamilya ay dapat kabilang sa isang malaking pamilya sa Oslo City. Sinabi ni Tyr, sa katunayan, ang aking anak na babae ay nagdulot ng malaking pinsala sa iyong young master ngayon. Ngunit, nilinaw ko ito. Maaari naming bayaran ang iyong pamilya sa anumang paraan na naisin ng iyong pamilya, ngunit kung gusto mong saktan ang aking anak na babae, wag mo akong sisihin sa pagiging impolite ko sayo. Naniniwala akong lahat kayo ay dapat na masusing nag-imbestiga sa sanhi at epekto ng bagay na ito. Ang problemang ito ay hindi nagsimula sa aking anak na babae. Nanlamig ang ekspresyon ng lalaki. Tanong niya, are you guys sure na ayaw mong ibigay si Cyrene Summers? Agad na naging malungkot ang ekspresyon ni Tyr. Humakbang siya pasulong patungo sa lalaking makinis ang buhok. Sa sandaling ito, ang aura na nagmumula sa katawan ni Tyr ay mas lalong nakaramdam ng takot sa lalaking ito. Kitang-kita niya ang malakas na aura mula sa katawan ni Tyr. Ang kanyang aura ay mas nakakatakot kaysa kay Achilles. Kailangan mo ba akong magpaliwanag ulit sayo? Malamig na sabi ni Tyr habang umuungol. Sa mismong susunod na segundo, isang napakasiksik na intensyon na pumatay ang lumabas sa kanyang katawan. Great! Fabulous! Ipaparating ko ang sinabi mo ngayon, word for word, to my king. You guys better watch out. Kabanata 1145. Ellis Capel. Matapos niyang ibulales ang pangungusap na iyon, tila bahagyang nabawasan ang kumpiyansa sa makinis na buhok. Huminga siya ng malalim at umalis kasama ang mga kasama niya na gulong-gulo. Boss, bakit hindi natin sila pinatira dito? Nagtatampo at nagreklamo si Achilles, gustong gumawa ng masama ang grupong iyon kay Miss Cyrene. Dapat ay ipinakita natin sa kanila kung ano ang kaya natin. Sinabi ni Tyr Summers, kahit ano paman, si Cyrene ang tumusok sa mata ng batang iyon, at siya ngayon ay kalahating bulag. Paulit-ulit akong umatras. Kung gusto pa rin nilang magpatuloy sa pagharap sa amin, hindi nila magagawa at sisihin mo ako dahil hindi ako mabait. Well, ito ay isang mahirap na gabi para sa lahat. Matulog na ulit tayo. Dahil doon, naghiwa-hiwalay ang karamihan ng mga mandirigma. Bumalik din si Tyr sa villa. Sa oras na ito, nakatayo sa harap ng bintana sina Winifred Zia at Cyrene Summers. Ngayon lang nila nasaksihan ang lahat ng nangyari sa labas. Daddy, did I got into huge trouble. Si Cyrene leaned in Winifred's arms as she asked. Mukhang kinakabahan ang dalaga, halatang may malalim na pagsisisi sa sarili at the same time. Sabi na nabulunan na naman ng hikbi si Cyrene. Umiyak siya, ako ang nagkamali at nagdulot ng malaking gulo kay mommy at daddy. Kasalanan ko ito. Sa pagtingin sa estadong kinaroroonan ni Cyrene, labis na nalungkot si Tyr. Wala siyang mahanap na dahilan para sisihin ang kanyang maliit na babae dahil hindi siya masisisi sa bagay na iyon. Lumapit si Tyr, binuhat siya, at sinabing, Sweetie, stop blaming yourself. Hindi mo kasalanan. Don't you worry, sweetie, ipaubaya mo na lang kay daddy at siya na ang bahala dito. Okay, Cyrene. Stop crying, and let's go bed now. You will sleep with mommy and daddy tonight.
Sa pagsikat ng araw, sa isang lugar sa loob ng pribadong ospital ng Oslo City. Dahil sa pag-aalala sa limitadong kondisyong medikal sa Con City, si Marius Keppel ay inilipat sa isang ospital sa Oslo City ng magdamag. Sa oras na ito, may nagaganap na operasyon sa operating room ng ospital. Ang pamilya Keppel ay kumuha ng pinakamahusay na ophthalmologist mula sa Amerika. Ang operasyon ay tumagal ng halos 5 oras. Maraming tao ang naghihintay sa labas ng operation room. Pinamunuan sila ng isang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng suit na nasa edad 40. Bagamat ang lalaking ito ay may suot na pares ng salamin, hindi nito naitago ang puot sa kanyang mga mata. Maya-maya lang ay bumukas ang pinto ng operating room. Kasunod nito, lumabas sa silid ang isang kadre ng mga espesyalista na nagsagawa ng operasyon. "Doktor, kumusta ang mata ng anak ko?" Sinugod ng lalaking iyon ang doktor sa unang pagkakataon at kinakabahang nagtanong. Sumagot ang dayuhang surgeon, "Medyo matagumpay ang operasyon. Mabubuhay na ang iyong anak. At saka, maglalagay kami ng artificial na prosthetic na mata para sa kanya pagkatapos, na hindi gaanong naiiba sa normal na mga mata mula sa labas." Artificial prosthetic eyes. Agad na kumunat ang noo ng lalaki. Tanong niya, pagkatapos itanim ang artificial na prosthetic na mata na ito, makakaapekto ba ito sa paningin ng aking anak? Ipinaliwanag ng dayuhang surgeon, Mr. Keppel, dahil sa kasalukuyang teknolohiya, walang artificial na prosthetic na mata na maaaring palitan ang paningin ng tunay na mata ng tao. Sa madaling salita, ang kaliwang mata ng iyong anak ay permanenteng bulag. Permanenteng pagkabulag. Nagyayelong ekspresyon ng lalaki. Samantala, ang marangal na babae sa tabi niya, na maganda at eleganteng manamit, ay napaluha kaagad. Umiyak siya, bulag si Marius. "Ellis Keppel, nag-iisang anak mo siya. Dapat mong ipaghiganti siya." Sampal. Sinampal ni Ellis ang mukha ng ginang at malakas na sinaway, "Paano nga ba inalagaan ng nanay mo ang bata? Di ba sabi mo sa akin noon na walang mangyayaring masama? You better give me an explanation now." Ang sampal na iyon mula kay Ellis ay nagpatigil sa marangal na ginang. She roared in the very next second, "Ano ang kinalaman nito sa aking ina? Gaano ka kawalang puso, Ellis Keppel? Bago ito, ikaw ang nag-alala na baka makidnap si Marius kapag nakipag-agawan ka sa posisyon ng hari ng Oslo. Ikaw ang gustong magpadala sa kanya sa bahay ng kanyang lola sa Con City. Paano mo masisisi ang aking pagka-family ngayon? Ellis Keppel. Bakit hindi ka pumunta sa Con City para hanapin ang maliit na hayop na iyon na nanakit kay Marius? Bakit mo inilalabas ang galit mo sa akin?" Noon lang bahagyang nabawi ni Ellis ang kanyang composure. Hindi na siya nagsalita bagkus tumalikod na siya at desididong lumabas ng ospital. Hindi nagtagal, dumating si Ellis sa pinakamataas na palapag ng isang mataas na gusali sa Oslo City. May malawak na open-air garden doon na tinatawag na Kensington Roof Gardens. Kadalasan, ito ang paboritong lugar ni Ellis para tumambay kasama ang kanyang mga kasosyo sa negosyo at pag-usapan ang mga bagay-bagay. Sa sandaling ito, isang lalaki ang nakaluhod sa lupa at puno ng dugo. Ang lalaking iyon ay ang parehong makinis na buhok na lalaki na nanguna sa isang grupo ng mga mandirigma upang subukang agawin si Irene Sommer sa lugar ng Villa ng Lunar Mountain kagabi. Si Ellis ay nakaupo sa isang tiger leather na sofa na madilim. Hawak-hawak niya ang isang Cuban cigar sa kanyang kamay at tuloy-tuloy na hinihimas iyon. 4 na lalaki ang nakatayo sa likuran niya. Bawat isa sa kanila ay naglabas ng nakakaakit na aura. Ang kanilang vibes ay malapit sa mga ibinubuga ng isang grandmaster. Samantala, ilang dosenang lalaking nakaitim na suit ang nakatayo sa paligid, at bawat isa sa kanila ay nakaistilo. Nakaluhod sa lupa ang makinis na buhok at tumangala kay Ellis na may takot na nakasulat sa buong mukha. Nagmakaawa siya, "King Keppel, I've tried my best. Hindi ko inaasahan na magkakaroon ng ganoong kakilakilabot na grupo ng mga manlalaban sa Con City. Hindi kami kalaban para sa kanila." Tumayo si Ellis at may deliberasyong naglakad patungo sa makinis na buhok na lalaking iyon. Mariin niyang kinurot ang kadena ng lalaking iyon. Pagkatapos, walang awa niyang sinaksak ang tabako sa kamay sa mata ng lalaking iyon. Lumipad ang spark sa lahat ng direksyon. Napasigaw ang lalaking iyon sa sakit. Siya ay nasa labis na paghihirap na ang kanyang ulo ay napuno ng makapal na pawis. Hindi nagtagal, ang kanyang mata ay naging isang madugong butas mula sa pagpapahirap ni Ellis. Ang kanyang sugat ay tila nakakatakot.
Basura, isa kang basura. Ellis roared. Marius is my only son. Wala akong pakialam kung sino ang nananakit sa kanya, at wala akong pakialam kung gaano karaming manlalaban ang nasa kabilang panig. Gusto kong mawala ang buong pamilya niya. Kailangang maalis ang buong pamilyang iyon. Umalangaw-ngaw ang buong rooftop sa galit na dagandong ni Ellis. Inutusan niya, Jeric, Deoros, Birch, at Frost. Kunin mo ang iyong mga tao dito. King. Ang apat na lalaking nakatayo sa gilid ay lumapit sa kanilang hari ng may paggalang. Utos ni Ellis, wala akong pakialam kung anong paraan ang gagamitin mo. Magsama ka agad ng ilang tao sa Con City at dalhin sa akin ang buong pamilya na nanakit sa anak ko, mabuhay man o patay. Hindi. I want that child who hurt my son to be kept alive. I want to see how lawless that child is. How dare she blinds my Marius. I want her to pay me back in 10-fold, 100-fold of Marius sa pagdurusa. At saka, magdala ng mas maraming lalaki doon para magarantya ang ating tagumpay. Kung tutuusin, ang lungsod na iyon ay hindi eksakto sa ating teritoryo. King. Tumanggo silang apat bilang paggalang at tumungo sa hagdan. Makalipas ang isang oras, isang hanay ng mahigit 12 itim na kotse ang nagpakita sa highway sa labas ng Oslo City. Ang mga sasakyang iyon ay patungo sa direksyon ng Con City. Nasa sasakyan ng malalakas na lalaki na nakasuot ng itim na suit. Bawat isa sa kanila ay naglabas ng mamamatay tao na aura. Kabanata 1146. Ang Capel Royal Family. Samantala, si Carson York ay nagmamadaling tumawag sa Tyr Summers, na matatagpuan sa Lunar Mountain Villa area ng Con City, sa telepono. Tyr, where are you now? Medyo solemn na ang boses ni Carson sa kabilang dulo ng phone na parang post-haste. I'm home. What's wrong? Uncle York. Inihayag ni Carson, maraming mga mandirigman ng Oslo City ang paparating sa aming lalawigan ng Riverdale ng biglaan. Makakarating sila sa Con City pagsapit ng gabi. Natigilan si Tyr. Siyempre, nakuha niya ang ilang mga pahiwatig mula sa tono ni Carson. Tila naging malaking kaguluhan ang pangyayaring ito patungkol kay Cyrene Summers. Ipinaliwanag ni Tyr York, si Cyrene ay nabuli sa paaralan, at ang kanyang nagngangalit na dugo ay sumipa. Pagkatapos, sinaksak niya ng lapis ang mata ng isang kaklase. Ang batang iyon, si Marius Capel, ay dapat taga Oslo City. Kahapon, isang grupo ng mga mandirigma ang dumating upang hanapin ako sa lugar ng villa ng Lunar Mountain. Nang maglaon, natalo sila ng aking mga tauhan. Ang mga dumating ngayon ay dapat na bahagi ng pangunahing puwersa ng Oslo City. Nang marinig ito, kinuha ni Tyr ang hindi mapag-aalinlangan ng tunog ng pagsipsip ni Carson ng malamig na hangin sa telepono. Pagkatapos nito, sinabi niya, Tyr, hiniling ko kay Zeppelin Wayne, J. Blade, at sa iba pa na pumunta. Dahil sa distansya, tiyak, ang pamilya Lund at ang Canentin Mansion ay hindi makakarating dito sa oras. Uncle York, sino ang kalaban ko? Matagal na simula noong huling naramdaman ni Tyr si Carson na kasing seryoso ngayon. Gayon din, pinaponte pa niya si Zeppelin, J, at iba pang nangungunang puwersa ng labanan ng pamilya York. Ipinahiwatig nito na ang bagay na ito ay mas seryoso kaysa sa naisip nila sa pagkakataong ito. May tatlong maharlikang pamilya sa Celestial Empire. Ang pamilyang Quelch mula sa Southern Lambert City, ang pamilyang Jade mula sa Northern Rafinesque, at ang huling nangyari ay ang pamilyang Capel mula sa Oslo City. Bukod dito, ang pamilyang Capel ng lungsod ng Oslo ang pinakamakapangyarihang pamilya sa tatlong maharlikang pamilya. Nagkaroon ng kaguluhan na naganap sa Oslo City nitong mga nakaraang taon. Ilang puwersa ang nagsanib kamay upang ibagsak ang pamilya Capel. Upang palitan ang kanilang posisyon sa Oslo City, pinagsama-sama ni Ellis ang 13 Forsaken troops sa ilalim ng kanyang bandila at pinatay ang marami sa Oslo City sa isang siklab ng galit. Upang maiwasan ang anumang aksidente na mangyari sa kanyang sariling anak, sinasadya ng lalaking iyon si Marius sa bahay ng kanyang biyenan sa Con City. Sa kasamaang palad, may nangyari pa rin sa kanyang anak. Sa ngayon, inalis ng pamilya Capel ang lahat ng iba pang puwersa at matatag na nakaupo sa trono ng Oslo City. Bukod dito, balibalita na ang pamilyang Capel ay kamag-anak ng mga imperial na pamilya ng Imperial Capital City. Sa pagkakataong ito, malaki ang gulo natin. Napakunot din ng luho si Tyr nang marinig ang sinabi ni Carson. Hindi niya inaasahan na mauuwi sa ganoong kalaking kaguluhan ang pangyayaring ito.
Sa huli, nasaktan pa niya ang isa sa mga maharlikang pamilya. Ngunit, dahil sa pag-unlad ng kaganapan, walang paraan para bumalik si Tyr ngayon. Uncle York, gusto nilang ibigay ko si Cyrene. Hindi pwedeng mangyari iyon. Wala akong pakialam kung sino man sila. Kung maglakas loob silang saktan si Blair, sisiguraduhin kung hindi na sila makakabalik ng buhay. Nang bumagsak ang mga salitang iyon, kumalat din sa katawan ni Tyr ang isang masamang balak na pagpatay. Ipinahayag niya, gusto nilang lumaban, pagkatapos ay bibigyan ko sila ng laban. Ako, si Tyr Somers, ay hindi kailanman natakot sa sinuman, kahit sa isang maharlikang pamilya. Kahit na gusto ng pamilya ng imperial na makisali sa laban, sisiguraduhin kung lahat sila ay ililibing sa Oslo City ng walang hanggan. Kahit na nag-uusap sila sa telepono, nararamdaman pa rin ni Carson ang nakakatakot na aura na nagmumula kay Tyr. Sa huli, tuluyan na siyang tumigil sa pagsasalita dahil alam niyang hindi matatapos ng maayos ang bagay na ito. Kapag nakapagdesisyon na si Tyr, hinding-hindi na magbabago ang isip niya. Tyr, ang tropa daw ay pinamumunuan ng 4 of the Forsaken of the Capel family. Ang combat power ng lahat ng 13 of the Forsaken ay halos nasa level ng Grandmaster. Dapat kang mag-ingat. Bukod dito, hiniling ko sa iyong ninang na pumunta sa Southern Lambert City sa pag-asang maaari niyang hilingin sa Quelch Royal Family na gumawa ng ilang maneuvering sa bagay na ito. Speaking of his godmother, Heather Quelch, medyo naging curious si Tyr. Tinanong niya, Uncle York, gusto kong itanong, ano nga ba ang pagkakakilanlan ng aking ninang sa pamilya Quelch? Natahimik sandali si Carson bago siya sumagot, si Alistair Quelch, King Quelch ng Quelch Royal Family, ang biolohikal na ama ng iyong ninang. Nagulat si Tyr sa kaibuturan. Kahit kailan sa kanyang pinakamaligaw na panaginip ay hindi niya inaasahan na si Heather ay may ganoong kilalang pagkakakilanlan. No wonder from the first time they meet, pakiramdam niya medyo pambihira ang ginang. Siya pala ang prinsesa ng Southern Lambert City. Tanong ni Tyr, Uncle York, bakit bihira ko na kayong marinig na binanggit ang identity ni Godmother dati? Ngumiti ng mapait si Carson. Paliwanag niya, mas gusto kong hindi sabihin. Noon ay tanyag ang katayuan ng iyong ninang, ngunit handa siyang pakasalan ako, isang dukha na walang anuman. Siyempre, ang aming relasyon ay tinutulan ng kanyang pamilya. Sa makatuwid, hindi namin nakontak ang pamilya Quelch sa loob ng maraming taon. Ngunit si King Quelch ay tumanda na mula noong huling 2 taon. Higit pa rito, marami akong nagawa sa loob ng imperyo sa paglipas ng mga taon. Simula noon, dahan-dahan kaming tinanggap ni King Quelch. Speaking of which, utang ko ang mga tagumpay ko ngayon sa tulong mo. Kaya naman, tinatrato ni King Quelch ang iyong ninang bilang isang mansana sa kanyang paningin. Kung gusto talaga ng pamilya Capel na makipaglaban sa iyo hanggang sa huli, pagdating ng panahon, ang Quelch Royal Family ay tiyak na kakampi mo. Sabi ni Tyr, pasensya na sa sobrang gulo sa inyo, Uncle York. Humajejek si Carson habang sinabi, kung wala ka, wala tayo ngayon. Let's drop the topic. We better start thinking of a way to deal with the 4 Forsaken of Oslo. Don't worry, Uncle York. They are merely the 4 Forsaken. Ako, Tyr, wala akong pakialam sa kanila. Pagkatapos ibaba ni Tyr ang telepono, medyo naging malungkot ang kanyang kalooban. Nang tumingin siya sa langit sa labas ng bintana, nagsimulang lumitaw sa kanyang mga mata ang walang katapusang pagpatay na intensyon. How dare they think of hurt my daughter? Sino sa tingin mo ang royal family mo sa Oslo? Sumunod, partikular na pinuntahan ni Tyr si Winifred para ipaliwanag sa kanya ang sitwasyon. Sumunod, pinakiusapan niya silang manatili sa loob ng villa area at huwag nang lumabas ng bahay kahit anong mangyari. Pagkatapos noon, tinawagan niya ulit si Drake Tucker. Hiniling sa kanya ni Tyr na turuan si Noah Lee, ang underground na hari ng Con City, na pakilusan ang lahat ng mga elite sa ilalim ng kanyang mga utos na pumunta sa Lunar Mountain Villa area upang tumulong na protektahan ang pamilya ni Tyr. Hindi kailanman papayagan ni Tyr ang mga mandirigma mula sa Oslo City na makapasok sa Con City. Hanggat hindi sila makapasok sa lungsod, ang kanyang pamilya ay magiging ligtas sa ilalim ng proteksyon ng mga tauhan ni Noe. Matapos ayusin ang lahat ng ito, tinawagan kaagad ni Tyr sina Cyrus Lebel, Xanthus Miriam, Achilles, at iba pa. Sinakop nila ang kabuoang 4 na SUV at nagmaneho patungo sa labas ng Con City. Sa kalagitnaan ng kanilang paglalakbay, dumating na rin sina Zeppelin, Jay, at ang kanilang lalaki.
Sa huli, dalawang grupo ang nag-rendezvous sa boundary marker ng Con City. Ang pananda ng hangganan ng Con City ay medyo pamilyar na lugar. Noong nakaraan, paulit-ulit na ipinapadala ng kaaway ng Tires mula sa lalawigan ng Riverdale ang kanilang mga tao sa Con City upang maghanap ng gulo kay Tyr. Nauwi sa matinding pagkatalo ang kanyang kalaban ng pamunuan ni Tyr ang grupo ng Wolf Den para lumaban dito. Hanggang ngayon, nabahiran pa rin ng dugo ng malalakas na mandirigma ng Con City ang border marker na iyon ng lungsod. Ang tatlong malalaking salita ng God's Forbidden Territory, na inukit gamit ang mga daliri sa border marker ay nanatiling kapansin-pansin hanggang ngayon. Kabanata 1147. Ang apat na iniwan. Sa takip silim, lumubog na ang araw sa kanluran, habang ang moon ay nakabitin sa maulap na kalangitan. Sina Zeppelin Wayne, Jay Blade, at Joshua Murray ay nagdala ng 12-dosenang makapangyarihang manlalaban mula sa probinsya patungo sa boundary marker. Ang mga taong ito ay mas malakas pa kumpara sa kanilang combat powers noon. Pagkatapos ng rendezvous, may kabuoang mahigit 100 tao ang team ni Tyr. Nakatingin sa malayo si Tyr habang hinihintay ang mga tao mula sa pamilya Capel ng Oslo City na darating. Nabalitaan ko na ang mga kalaban natin ay ang 4 Forsaken of Oslo City. Noong nakaraan, ang 13 Forsaken ng Oslo City ay nag-uudyok ng maraming sitwasyon sa martial art community. Hinaplos ni Zeppelin ang Dragon Blade sa kanyang kamay ng marahan habang nakapikit sa malayo at bomb-antong hininga. Gayunpaman, ang boses ni Zeppelin ay hindi nagpahayag ng kahit katiting na kaba. Sa halip ay pinasok ito ng pananabik. Ngayon, ang kanyang mabibigat na talim ng talim ay umabot na sa sukdulan nito, kaya't sabik na sabik siyang magbuhos ng dugo gamit ang kanyang talam. Sa pamamagitan lamang ng tuloy-tuloy na pakikipaglaban ay magkakaroon ng mas malaking kapangyarihan ang kanyang espada. Ang apat na iniwan. Napabuntong hininga si Tyr. Huwag na lang ang 4 Forsaken, kahit lahat ng kanyang 13 Forsaken of Oslo City tungkod dito. Kailangang manatili sila dito ngayon. Tanong ni Zeppelin, kumusta ang sitwasyon ng iyong maliit na babae? Tyr, hindi siya magkakaroon ng anumang problema kung magpapatuloy ang kanyang episode, di ba? Speaking of Cyrene Summers, mas maraming pag-aalala ang namumuo sa puso ni Tyr. Sumagot siya, ang dugong dumadaloy sa katawan ni Cyrene ay kapareho ng sa akin. Sa ngayon, hindi ko mahanap ang dahilan ng nagngangalit na dugo. Nabanggit na ng aking amo noon na kailangan kong pumunta sa Imperial Capital City para lutisin ang bagay na ito. Ano ang layunin ng pagpunta doon? Medyo natarante si Zeppelin. Huminga ng malalim si Tyr at sumagot, Mad King, Dalton Alroy ng Imperial Capital City, ang lolo ko. Itong nagngangalit na dugo sa katawan ko ay ipinasa mula sa kanya hanggang sa aking ina. Pagkatapos, ipinasa niya ito sa akin, at sa wakas, pinaasa ko kay Cyrene. Ang inaalala ko ngayon ay kung ang kambal, sina Vega at Alter, ay nagmana ng parehong berserk blood gaya ni Cyrene. Mad King, lolo mo si Dalton Alroy. Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, sina Zeppelin at Jay Blade, Joshua Murray, at iba pa ay nakatingin kay Tyr nang hindi makapaniwala. Nagkibit balikat si Tyr at sinabing, kahanga-hanga rin ang pakiramdam ninyo, hindi ba? Sa totoo lang, nakakagulat at nagulat din ako. Pagkatapos kong lutisin ang usapin sa pamilyang Capel, gagawa ako ng paglalakbay sa Imperial Capital City upang hanapin ang tunay na dahilan sa likod ng nagngangalit na dugo sa aking katawan. Ako ay patuloy na nangangamba at nababagabag hanggat ang bagay na ito ay hindi nalutas. It's no biggie for me, but that's not the case for the children. This world is a rather fantastic place indeed. Huminga din ng malalim si Zeppelin. Kaya lang niyang pakalmayan ang sarili pagkatapos ng mahabang panahon. Hindi nagtagal, ganap na nawala ang araw. Isang kabilugan ng buwan ang nakasabit sa itaas ng kalangitan sa gabi, kung saan ang isang grupo ng mga uwak ay lumilipad paminsan-minsan. Unti-unting naging solemn na ang kapaligiran ng eksena. Bago ang kalye sa harap ng grupo ni Tyr, isang hanay ng mahigit 20 itim na sasakyan ang nagmamaneho patungo sa kanila. Sa ganoong lineup, maiisip ito ng hindi na kailangang hulaan. Ang mga mandirigma ng pamilyang Capel ng Oslo City ang dumating sa scene. Nandito na sila. Ibinaba ni Joshua ang night vision binocular sa kanyang kamay habang nagpatuloy siya, lahat ng kanilang mga plaka ay nagsisimula sa mga letrang Latin. Ang mga iyon ay dapat na mga sasakyan mula sa Oslo City. Sila ay dapat na mga mandirigma ng pamilyang Capel. Maghanda na tayo para pumatay ng kalaban.
Isang hakbang pasulong si Achilles. Isang malakas na aura ang biglang lumabas sa kanyang katawan. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, ang isang tao ay malabo na makakita ng isang pahiwatig ng isang tansong ningning mula sa kanyang katawan. Sa katunayan, ang resulta ng labanan na ito ay hindi suspense sa lahat. Gayunpaman, hiniling ni Carson kay Zeppelin na magmadali sa Con City, kung hindi, tiyak na pipigilan ni Tyr si Carson sa pagpapadala kay Zeppelin. Bagamat makapangyarihan ang mga mandirigmang ito mula sa Oslo, kayang labanan ni Achilles ang ilan sa kanila ng sabay-sabay, kasama ang mga mandirigma na kapareho ng antas ng Four Forsaken. Hindi banggitin, mayroong dalawang Kadoko Masters na sina Cyrus Label at Xanthus Meriem na naroroon dito. Kung ang duo ay nagpasya na ihagis ang Kadoko Poison sa isang mahusay na paraan, ang kanilang kaaway ay hindi magkakaroon ng malaking pagkakataon na lumaban. Sa pagkakataong ito, naglabas si Cyrus ng isang itim na garapon, at handa na niyang buksan iyon. Cyrus, let's minimize the usage of things like Maddox Kadoko. Dahil sa circumstance na mayroon silang ganap na katiyakan na manalo, pinigilan ni Tyr si Cyrus sa paggamit ng Kadoko Poison. Ang ganitong bagay ay mas nakalaan para magligtas ng mga buhay. Laging nararamdaman ni Tyr na ito ay isang masasamang gawa para gamitin ito para manayre ng mga tao. Saglit na natigilan si Cyrus. Pagkatapos noon, tila naintindihan niya ang implikasyon sa mga sinabi ni Tyr kanina. Tumanggaw siya at inilagay ang garapon sa dulo. Boss, tama ka talaga. Ang Kadoko spell ay mas mahusay na ginagamit upang iligtas ang mga buhay. Pagkasabi nun, hiniling ni Cyrus kay Xanthus na ibigay yung Killage Sword na nasa kamay niya. Sabi niya, Xanthus, dahil pinagbabawalan ako ng amo na gamitin ang Kadoko, maaari kang magtago sa likod mamaya. Ate Cyrus, medyo magaling din ako sa martial arts, medyo nagtatampo na sabi ni Xanthus. Haha, tumawa si Achilles at tinapik si Xanthus sa balikat. Tinukso niya ito, ginawa iyon ng Ate Cyrus mo dahil sa pag-aalala sa iyo. Kapag may nangyari sa iyo, hindi makakapag-asawa ang Ate Cyrus mo. Achilles, may death wish ka ba? Sinaman ang tingin ni Cyrus si Achilles at walang humpay na sinuntok ang dibdib niya. Ang lakas mula sa kamaong iyon ay nagdulot ng matinding sakit kay Achilles. Cyrus, tigress ka. You deserve never to get married. Hinawakan ni Achilles ang kanyang dibdib at bahagyang nagmura. I dare you to say one more word. Itinaas ni Cyrus ang garapon sa kamay niya. Ang mga Achilles na mata ay lumiit ng husto. Hindi na siya naglakas loob na magsalita pa pagkatapos noon. Sa mga oras na ito, palapit ng palapit sa kanila ang hanay ng mga sasakyan. Pinangunahan ni Yashua ang isang grupo ng mga tao na hamarang sa daan. Nandito na sila. Mga kapatid, tikman nilang mabuti ang kapangyarihan natin. Dahil sa hadlang sa kanilang harapan, huminto ang mahabang hanay ng mga sedan. Sa oras na ito, isang boses ang nagmula sa isa sa mga sasakyan, ano ang nangyayari? Nakakunot ang noo ni Jeric, nakaupo sa loob ng isa sa mga sedan at tinanong ang katabi niya. Mukhang may nakaharang sa daan sa harapan. Bumaba ang isa sa mga kasama natin para tingnan. Harang sa daan. Itinaas ni Jeric ang kanyang kamay at marahang ipinahid ang kanyang mga daliri sa kanyang temples ng ilang beses. Pagkatapos, tinanong niya, nakarating na tayo sa hangganan ng Con City, tama ba? Well, pagkatapos dumaan sa boundary marker bago tayo, makakarating tayo sa Con City. Kawili-wili. Biglang tumawa ng malakas si Jeric. Napuno ng panlalamig ang kanyang tawa, mukhang alam ng ating kalaban. Hindi dapat maliitin ang kanilang background. No wonder natalo si Wolfhound at ang kanyang mga barkada sa kanilang mga kamay. Ang Wolfhound na binanggit ni Jeric ay dapat ang lalaking makinis ang buhok na dumaan noon. Siguraduhin na ang lahat ay armado ng mabuti kapag bumaba sila ng sasakyan. Huwag mo silang basta-basta, kahit na ito ay isang maliit na lungsod sa antas ng prefecture. Panghuli ngunit hindi bababasa, siguraduhin na ang lahat ng ating mga kapatid ay may mabuting espiritu. Kabanata 1148. Nagsimula ang dakilang labanan. Ay! Isang hanay ng mahigit 100 sasakyan ang nagbukas ng mga pinto nito sa loob ng ilang sandali. Lahat ng mga pasaherong bumaba sa sasakyan ay malalakas na lalaki na nakasuot ng itim na damit. Bawat isa sa kanilang mga katawan ay naglalabas ng makapal na aura na nakamamatay.
Nang magsama-sama ang mahigit 100 sa kanila, nagbigay ito ng impresyon na sumasabog sa hangin ang kanilang mga mamamatay tao na vibes, na bumubuo ng isang nagbabantang itim na ulap na patuloy na nagtitipon palapit sa direksyon ni Tyr Summers. Sa panig naman ni Tyr, mayroon ding daan-daang tao sa kanyang koponan na may parehong malakas na momentum. Magkaharap ang magkabilang panig na parang dalawang pormasayo ng mga batalyon na handang pumasok sa digmaan noong sinaunang panahon, bawat isa ay may layuning pumatay. Napatingin si Tyr sa batalyon na nasa tapat niya. Lumabas siya sa karamihan at walang ekspresyong nagtanong mula sa Oslo City. Sa kabilang banda, humakbang din si Jarek, ang pinuno ng 4 na tinalikuran. He asked rhetorically, "Are you the family members of Cyrene Summers, the girl who stabbed my young master, Marius's eyes?" "Ako ang ama niya," sagot ni Tyr. Bahagyang tumango si Jarek at hinimok, "Ang iyong anak na babae ay sinaksak ang mga mata ng aking young master, at siya ay kalahating bulag na ngayon. Kami, ang maharlikang pamilya ng kapel ng Oslo City, ay hinihiling na ibigay mo ang iyong anak sa amin at hayaang harapin namin siya. Ngunit, ayaw mong gawin yon. Ano sa tingin mo?" Malungkot ang boses ni Tyr. "Ano sa tingin ko?" Napapikit si Jarek at ngumiti. Sumagot siya, "Sa tingin ko ang isang matalinong tao ay nagpapasakop sa mga pangyayari. Alam mo ba na ang kapangyarihan ng ating kapel royal family ng Oslo City ay hindi maihahambing sa maliliit na puwersa tulad ng iyong prefecture level na lungsod. Kung ayaw mong mawala ang buong pamilya mo, I suggest you'd better hand over your daughter." "Ganun ba?" Ngumisi si Tyr. Pagkatapos, biglang tumalikod si Tyr at tinuro ang border marker sa hindi kalayuan sa gilid. He asked, "Alam mo ba kung ano talaga ang border marker doon?" Wala nang hihigit pa sa border marker ng Con City. Matapos malagpasan ang marker na iyon, ang isa ay isinasaalang-alang sa hangganan ng iyong lungsod, ngunit ano? Sasabihin mo ba sa akin na ito ang iyong turf, at gaano man ako kalakas, hindi ko mapipilit ang iyong kalamangan sa bahay, tama ba? Minsan, may tumayo rito at nagsabi ng parehong mayayabang na salita gaya ng ginawa mo. Ang dugo ng lalaking iyon ay nabahiran pa rin sa marker na iyon hanggang ngayon. Ang monumento na iyon ay hindi lamang ang hangganan ng Con City, ngunit ito rin ay isang deklarasyon ng lungsod bilang ang pinagbabawal na teritoryo ng Diyos. Ang sino mang magtangkang tumuntong sa lupaing ito para gumawa ng lahat ng uri ng kasamaan ay magdurusa ng walang kamatayang sa kamatayan. Nang sabihin ang mga salitang ito, ang mga tropang nasa tapat nila, kasama si Jarek, ay natigilan. Sapagkat ito ay lampas sa kanilang imahinasyon na ang isang tao mula sa isang prefecture level na lungsod ay maglakas loob na sabihin ang mga ganoong salita sa kanila, ang mataas at makapangyarihang pamilya ng hari. Limitado ang iyong larangan ng pangitain. Hindi ka pa nakakita ng tunay na takot. Ngayon, ipapakita ko sa iyo kung ano ang ibig sabihin ng tunay na katakutin sa ngalan ng maharlikang pamilya ng kapel. Ha 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 ha. Sa sandaling ito, hindi napigilan ni Achilles, na nakatayo sa likuran ni Tyr, ang pagnanasang tumawa ng malakas. Sumunod naman si Cyrus Label. Maraming taon na ang nakalipas mula nang ang isang bulag na ito ay nangahas na makipag-usap sa Palace Master ng Regal Palace sa ganoong tono. Hindi pa banggitin, isa lamang silang mababang pamilya ng hari. Kahit na sila ay mga imperial na pamilya mula sa Imperial Capital City o ang Creeds of Mainland, mayroon ba sa kanila na sapat ang lakas ng loob na sabihin ang mga bagay na iyon sa harap ni Tyr? Dahil ba hindi na natatakot ang Palace Master ng Regal Palace, o nagbago na ang mundo? Patayin silang lahat. Walang ipagtanggol. Ang pangyayaring ito ay nag-aalala sa kanyang sariling anak na babae. Walang paraan para lumambot si Tyr. Sisiguraduhin niyang mahihirapan ang sinuman na inaakalang makakasira sa kanyang pamilya. Hindi magkakaroon ng anumang compromise. Kapag ang bagay ay umunlad sa kasalukuyang estado, hindi na mahalaga kung sino ang tama o mali. Sa paraang nakita ito ni Tyr, ang maharlikang pamilya ng kapel ng Oslo City ang nagnanais ng buhay ng kanyang anak na babae. Kaya, gagawin ni Tyr ang lahat para mapabagsak ang maharlikang pamilya ng kapel. Ang mga mandirigma ng magkabilang panig ay umaatungal sa galit. Si Achilles ang unang sumugod palabas mula sa karamihan. Pagkatapos, sinundan siya ng kanyang malalaki at malalaking subordinate, ang bawat isa sa kanila ay kasing lakas ng bakal at hindi sumusuko. Nang sumugod si Achilles at ang kanyang grupo ay medyo natulala ang lahat ng kalaban nila mula sa kabilang panig, kasama na ang 4 na tinalikuran.
Hindi lang nila maisip kung paano maaaring umiral ang gayong grupo ng mga mabangis na tao sa Con City. Sige. Nalalapit na ang labanan. Hindi alintana kung gaano kagulat ang Forsaken, kapag ang arrow ay nasa tali, dapat itong lumipad. Hindi sila naka-atres. Bukod dito, nararanasan lang nila ang pagkabigla. Bilang pinakamataas na echelon ng maharlikang pamilya ng Capel sa Oslo City, nakilala nila ang lahat ng uri ng malakas na hangin at high tides. Si Tyr at ang kanyang grupo ay mas makapangyarihang mga langgam sa kanilang mga mata. Boom! Parang may dumagundong na tunog sa tabi ng kanilang mga tainga, ibinato ni Achilles ang kanyang kamao sa isa sa mga kalaban. Ang suntok nito ay nagdulot ng epekto na parang isang lokomotibo. Nawalan siya ng hininga bago bumagsak sa lupa. Samantala, hawak-hawak ni Cyrus Label ang Killage Sword sa kanyang kamay. Bilang isa sa 18 general ng Regal Palace, hindi lamang ang babaeng ito ay napakahusay sa kanyang Kadoko spells, ang kanyang lakas sa pakikipaglaban ay katangi-tangi din. Ilang mga kalaban ang tinadtad ng kanyang Killage Sword. Hinawakan din ni Zeppelin Wayne ang kanyang Dragon Blade. Sa bawat slash, isang kalaban ang pinadala na lumilipad kasama ang pag-atake. Mas lumala ang ilan. Hinati sila sa dalawa ni Zeppelin on the spot. Ang ibang mga tao tulad nina Jay Blade at Joshua Murray ay nagpakita rin ng isang hindi maihahambing na makapangyarihang eksena sa kanilang mga kakayahan. Gayunpaman, sila ay medyo mababa kumpara kay Achilles at sa iba pa. Dahil sa kanilang lakas sa pakikipaglaban sa ngayon, maaari rin silang makipagkumpetensya sa mga ordinaryong miyembro ng kalaban. Sabay-sabay, lahat ng nasasakupan ni Achilles ay mga makinang pangpatay na hugis tao. Nang sumugod ang matataas na katawan na iyon sa karamihan, para silang mga tigre na nangungulit sa isang grupo ng mga lobo, pinapatay ang lahat sa kanilang paningin. Ito ay kawili-wili. Nang makita nila ang maraming mandirigma sa pangkat ni Tyr na nagpapakita ng pambihirang lakas sa pakikipaglaban, hindi nataranta ang 4 na Forsaken fighters. Sa halip, may bakas ng excitement ang bumungad sa kanilang mga mata. Hindi ko inasahan na mayroong isang grupo ng mga malupit na tao tulad nila sa labas ng maharlikang pamilya. Mga kapatid, mukhang lahat tayo ay maaaring magkaroon ng masayang oras ngayon. Binuksan ni Jeric ang trunk ng likod ng isang sasakyan. Pagkatapos, naglabas siya ng flail na may bolang bakal na kasing laki ng basketball mula sa trunk ng kotse. Ang ulo ay dapat na tumimbang ng hindi bababa sa ilang dosenang kilo. Isang basketball-sized solid steel ball na may spike sa wrist chain ang nakalink dito. Si Jeric ay isang lalaking katulad ng kanyang pangalan na kahit na ang mga sandata na hawak niya sa kanyang mga kamay ay kasing dominanti ng kulog ng tagsibol. Ilang beses niyang iwinagayway ang flail na iyon na tumitimbang ng 12-dosenang kilo sa hangin. Pagkatapos, itinutok niya ito sa isa sa mga tauhan ni Achilles at inihagis ng malakas ang bolang bakal sa kanyang target. Ang cade ng iyon na ilang metro ang haba ay tumuwid habang ang bolang iyon ay bumaril patungo sa dibdib ng lalaking iyon. Nang mapansin ng lalaking iyon na may mali sa sitwasyon, dali-dali niyang ginamit ang dalawang kamay para harangin ang pag-atake. Boom! Isang muffled sound ang narinig. Isang napakalaking puwersa ang nagpatomba sa lalaking iyon sa kanyang mga paa. Ang epekto ng pag-atake na iyon ay tulad noong pinasabog ni Achilles ang isang kaaway gamit ang kanyang kamao. Bumulwak sa hangin ang dugo ng nasasakupan ni Achilles bago bumagsak ang katawan nito sa lupa. Namatay siya on the spot. Kabanata 1149. Masyadong makapangyarihan. Kasabay nito, ipinakita rin ni Deoros, Birch, at Frost ang kanilang superior na kapangyarihan sa pakikipaglaban. May sabi-sabi na ang lakas ng bawat isa sa 13 Forsaken ng Oslo City ay malapit na silang lalagpas sa Grandmaster. Sa katunayan, malamang na karamihan sa 13 Forsaken na miyembro ay mga Grandmaster na. Ang pamilyang Capel ay isa sa 3 maharlikang pamilya. Habang ang 13 pinabayaan ay ang mga harapan ng pamilya, bawat isa ay nagtataglay ng lakas sa pakikipaglaban na lampas sa imahinasyon ng mga ordinaryong tao. Pinisil ni Deoros ang magkabilang kamay, at humigit kumulang 10 pilak na karayom ang lumitaw sa loob ng kanyang mga palad. Pagkatapos, pinutol niya ang mga pilak na karayom mula sa kanyang mga kamay. Ang mga karayom na iyon ay umulan tulad ng isang bagyo patungo sa isang malaking bilang ng mga mandirigma ng pamilya York. Ang mga pilak na karayom na iyon ay bumaril ng kasing bilis ng mga bala at laganap. Ang isa sa mga karayom ay umabot pa hanggang sa tumago sa noo ng isang manlalaban ng pamilya York at bumaril sa likod ng kanyang ulo.
Samantala, naglabas din si Birch ng mahabang kutsilyo na sumasalamin sa malamig na liwanag mula sa sasakyan. Sa bawat slash na ginawa niya, isang kalaban ang pinalipad. Panghuli, naroon si Frost, isang lalaki na ang figure ay kapansin-pansing katulad ni Achilles. Ang kanyang katawan ay matibay at nakakatakot. Ang pares ng kanyang mga kamao ay parang mga martilyo, bawat isa sa kanyang mga pag-atake ay nagdadala ng napakalaking puwersa. Sa pamilya Capel, ang kanilang inupahan na baril ay hindi limitado sa 4 na miyembro ng 13 Forsaken. Bukod sa kanila, marami pang manlalaban ang nagbabantay. Kung husgahan ng isang tao ang mga mandirigma mula sa pananaw ng personal na lakas ng pakikipaglaban, tiyak na ang pamilya Capel ang nangunguna. Gayunpaman, kahit na ang maharlikang pamilyang iyon ay makapangyarihan, sa kasamaang palad, napunta sila sa Tyr Somers at sa kanyang grupo ng mga malulupit. Hindi nagtagal, inilok ni Achilles ang kanyang tingin kay Frost. Sa ngayon, galit na inaabuso ni Frost ang isang manlalaban ng pamilya York. 3 suntok ni Frost ang nagdulot ng pagkabali ng 12 buto sa lalaki. Nang malapit ng basagin ni Frost ang ulo ng manlalaban ng pamilyang York sa isang pool, si Achilles ay sumugod upang iligtas siya. Parang banggaan ng 2 martilyo ang salpukan sa pagitan ng mga kamao ng dalawa. Nakaramdam ng matinding kirot si Achilles sa kanyang kamao. Matagal na panahon na rin mula nang maramdaman niya ang napakalakas na puwersang dumarating sa kanya. Si Frost, na nasa tapat ni Achilles, ay napaatras ng ilang hakbang ni Achilles. Nakatingin siya kay Achilles na tulala. "Oh, simula ng labanan ng Shadow Totem, ilang taon na ang nakalipas mula nang makatagpo ako ng kalaban na kasing husay mo at sobrang gusto ko. Akin ka ngayon. Walang makakaagaw sa iyo sa akin." Sa sandaling lumabas ang mga salita sa kanyang bibig, muling ibinaba ni Achilles ang kanyang kamao na kasing laki ng kaserola kay Frost. Sumunod, natalo si Frost sa kanyang putok at napilitang umatras ng sunod-sunod. Parang na-overwhelm siya sa gulat. Meantime, si Birch ay na-target din ni Zeppelin Wayne. 2 espada ang nagsagupaan sa isang tunog ng clanging, at lumipad ang mga spark sa lahat ng direksyon. Naabot na ng mabigat na talim ng Zeppelin ang sukdulan ng pagiging perpekto. Napaatras din siya ng ilang hakbang dahil sa malakas na laslas nito. Natakot si Birch dahil doon. Kawili-wili. Hinawakan muli ni Birch ang mahabang talim sa kanyang kamay at tinitigan si Zeppelin. Sinabi niya, "Hindi ko inaasahan na magkakaroon ng ganoon kalakas na swordsman sa Con City." Sa sumunod na segundo, sumayaw siya na may mahabang talim sa kanyang kamay at bumuo ng isang ipoypo na naghagis ng buhangin at mga bato sa lahat ng direksyon. Lumalakas ang aura niya. Nakapagtataka, sinasadya lang ni Birch ang pag-iingat ng kanyang lakas kanina. Huwag maliitin ang mga tao mula sa malalayong lugar. Malamig na umungol si Zeppelin. Pagkatapos, ginamit niya ang kanyang talim upang maglunsad ng isa pang pag-atake. Muli, ang magkabilang talim ay nagbanggaan sa isa't isa sa kalangitan sa gabi. Isang marahas na labanan ang naputol, na nagsiwalat ng lakas ng 2 powerhouse. Nakipag-away din si Deoros kay Cyrus Label sa oras na ito. Sa kabila ng pagiging isang malakas na manlalaban na may kakayahan sa nakatagong arma sa antas ng Diyos, ang kanyang kalamangan ay limitado lamang sa aspeto ng mga nakatagong armas. Nagawa siyang durugin ni Cyrus sa malapitang labanan. Sa 4 na miyembro ng 13 pinabayaan, si Deoros ang pinakaunang nakilala ang may likha. Masyado lang siyang mahina bago si Cyrus, isa sa 18 general ng Regal Palace. Kasabay nito, hinawakan ni Jerick ang flail sa kanyang mga kamay at pinatay ang maraming mandirigma ng pamilya York sa daan. Ipinakita ng lalaking iyon ang kanyang walang katulad na posture sa pakikipaglaban. Sa katunayan, ang taong ito ay makapangyarihan. Ang kanyang lakas ay matagal nang lumampas sa antas ng isang Grandmaster. Ipagpalagay na ang isa ay inuri ang kanyang kapangyarihan sa pakikipaglaban batay sa mga kakayahan ng nakaraang hilagang labanan. Kung ganoon, maaari pa nga siyang maging karapat-dapat na kalaban ng numero 1 pinakamalakas na manlalaban sa hilaga, si Sean Yarn. Dahil sa mga kakayahan ng mga naroroon, kahit na sina Achilles at Zeppelin ay mga first class na manlalaban, si Jerick ay walang alinlangan na magbibigay sa kanila ng sakit ng ulo, masyadong kapag sila ay nakatagpo ng isang mahinang kalaban tulad nito. Gaya ng inaasahan, ang kalaban ni Jerick ay walang alinlangan na hindi katulad ni Achilles at ng iba pa, kundi kay Tyr. Ang flail ay mukhang ekstraordinaryong nakasisilaw sa karamihan. Sa tuwing itatapon ito ni Jerick, ang kanyang sandata ay papatay ng isang kalaban.
Noon pa lang ay tumakbo na si Tyr sa direksyon ni Jeric. Inihagis ni Tyr ang kanyang kanang kamao, isang pag-atake na naglalaman ng hindi maihahambing na puwersang mapang api. Napunta pa siya sa haba ng pagpapasabog sa flail ni Jeric. Anong nangyayari? Patuloy na umatras si Jeric sa ilalim ng paghila ng napakalaking puwersa ng kanyang flail. Natarante siya. Gayunpaman, ang kanyang takot ay tumagal lamang ng isang segundo. Pagkatapos, muli niyang inihampas ang flail na iyon at walang awa na ibinato kay Tyr sa susunod na segundo. Nagbanta siya, "Anak, panoorin mo ang pagbagsak ko sa iyo sa isang tumpok ng putik." Boom! Isang suntok na naman ang ibinato ni Tyr, at ang kanyang suntok ay nagbunga ng katulad ng dati. Muli na namang binasag ni Tyr ang flail sa kamay ni Jeric. Mula sa sandaling ito, naubusan na ng pagkakataon si Jeric na iugoy ang flail sa ikatlong pagkakataon dahil ang armor dagger sa kamay ni Tyr ay dumikit sa tuktok ng mga kedena na bakal na makapal sa palso. Isang paibabang hiwa at ang punyal ay tumago sa bakal na parang mantikilya. Ang cade ng iyon na makapal sa palso ay naputol sa dalawa ng talim ni Tyr, at ang matulis na bakal na ball ang iyon ay gumulong sa lupa. Natarante si Jeric sa natitirang kalahati ng kedena sa kanyang mga kamay. Kahit na siya ang nangungunang manlalaban ng pamilya Capel, hindi pa siya nakakita ng anumang sandata na maaaring pumutol sa bakal tulad ng mantikilya. Maaari pa nitong putulin ang malaking kedena sa kanyang kamay sa isang iglap. Anong klaseng talim yan sa kamay mo? Tulala na tinitigan ni Jeric si Tyr habang binibigkas nito ang katawa-tawang tanong. Isang punyal na pumatay, sagot ni Tyr. Pagkatapos, ang kanyang anyo ay agad na naging isang anino, at siya ay nakatayo sa harap ni Jeric. Halatang humina ang combat power ni Jeric nang walang suporta ng flail. Sa isang kagipitan, sinimulan niyang iugoy ang bakal na kedena sa kanyang kamay ng galit na galit. Isinayaw niya ang cade ng iyon na parang letigo na bakal. Sa tuwing itinatapon ito, para itong mabangis na letigo na maaaring magpaluha sa kalangitan sa gabi. Ganon din kay Tyr. Ikinawi din niya ang armor dagger sa kanyang kamay ng napakabilis. Nang ibaba niya ang punyal sa kedena, muli itong pinutol bawat seksyon. Ilang segundo lang ay naputol na ni Tyr ang mga kedena sa kamay ni Jeric. Isa pa, nauna na sa kanya si Tyr. Si Tyr, magpakawala ng mahinang dagandong, Dance of 8,000 Years. Ito ang parehong galaw na minsan niyang itinuro kay Ash noong huli silang nagkita, ngunit ginagamit niya ito sa pagkakataong ito. Sa isang kisap mata, 12-12 ng mga laslas ang ikinaway ni Tyr sa harap ng mga mata ni Jeric. Sa gitna ng tuloy-tuloy na paghiwa ng blade lights, napatulala si Jeric sa malakas na momentum ni Tyr na dumurog sa kanyang katawan. Kaagad pagkatapos, pakiramdam niya ay binalot ng lamig ang buong katawan niya. Nang ibinaba niya ang kanyang ulo at nakita ang kanyang katawan ay natatakpan ng maraming malalalim na sugat ng kutsilyo. At, ang huling pag-atake ay isang slash na dumating sa kanyang lalamunan. Tumalsik ang sariwang dugo sa leeg ni Jeric. Hinawakan niya ang kanyang leeg ng subconsciously. Tapos, nanlaki ang magkabilang mata niya sa hindi makapaniwalang bumagsak siya sa lupa. Kabanata 1150. Ang lungsod ay ipinagbabawal pa rin ng Diyos. Maaaring namatay si Jeric sa panghihinayang. Dahil, bilang miyembro ng 13 Forsaken Troop mula sa Oslo City, hindi niya akalain na bubunutin niya ang kanyang huling hininga sa isang maliit na lugar tulad ng Con City. Sa pagkamatay ni na Jeric at Deoros, parehong Birch at Frost, na nasa gilid, ay nagsimulang magpanik. Sa oras na ito, sila ay nasa isang ganap na kawalan. Sa sandaling ito ng gulat, pinutol ni Zeppelin Wayne ang mahabang talam sa mga kamay ni Birch. Ngunit, hindi tumigil doon si Zeppelin. Nagpatuloy siya sa paglusong pasulong at muling dumapo ang mabigat na laslas sa dibdib ng kanyang kalaban. Sa mabigat na suntok na iyon, isang siwang ang nalaslas sa dibdib ni Birch. Bumulwak ang sariwang dugo mula sa sugat at tumalsik sa buong Zeppelin. Kasabay ng pagdurog ng bakal na kamao ni Achilles sa tuktok ng ulo ni Frost. Dahil sa isang suntok na iyon ay napuno agad ng dugo ang mga mata ni Frost. Ang kanyang utak ay nag-echo sa isang buzz, pagkatapos ay naging blanco. Ang kanyang buong katawan ay nanginginig ng ilang beses sa lugar, at ang lalaki ay tuluyang bumagsak sa lupa. Dahil dito, lahat ng 4 sa 13 miyembro ng Forsaken Troop ay namatay. Lahat ng natitirang mandirigma mula sa Oslo City na nakakita sa sitwasyon ay natulala. Ano? Paano magiging malakas ang mga taong ito? Sa wakas, may noindang. Nabitawan ng lalaking iyon ang sandata sa kamay at tumalikod para tumakas.
Kasama ang unang lalaking nag-walk out, ang iba pa niyang mga kasamahan ay tumakas din ng palihim. Sa isang iglap, ang grupo ng mga makapangyarihang mandirigma mula sa maharlikang pamilya ng Oslo City ay tumatakbong lahat para sa kanilang buhay. Nang masaksihan ni Tyr at ng kanyang mga kaibigan ang ganoong eksena, tawa silang lahat. Ang tinatawag na royal family ng Oslo City ay hindi lahat. Sa oras na ito, walang awa si Tyr sa kanyang mga kaaway. Pagkatapos ng lahat, ang mga lalaking ito ay dumating para sa kanyang anak na babae. Kung ganoon, paano niya mailigtas ang buhay ng mga taong ito? Sumunod ka sa kanila, patayin silang lahat. Utos ni Tyr. Si Achilles ang unang nanguna. Hinabol niya ang mga mandirigmang iyon mula sa maharlikang pamilya ng Oslo City na parang isang hayop. Pagkatapos, nagkaroon ng walang katapusang pagpatay. Pagkaraan ng 10 minuto, nagkalat ang mga bangkay sa buong lugar sa paligid ng boundary marker ng Con City. Hindi alam kung gaano karaming dugo ng mga mananakop ang nabahira ng monumento. Isang kasamaan ang nagliwanag sa kalahati ng langit. Ang grupo ng mga mananakop mula sa maharlikang pamilya ng Oslo City ay ganap na inilibing sa pasukan ng Con City. Kinabukasan, sumikat ang araw. Mula sa loob ng isang marangyang manor sa lungsod ng Oslo, dumating ang isang galit na dagendong, mga basura, kayong lahat ay isang bungkos ng basura. Umalangaw-ngaw ang dagendong ni Elis Capel sa buong manor. Nanginginig sa takot ang lahat ng mga katulong sa paligid. Tumabi lang sila at hindi naglakas loob na sumilip. Napakarami ninyo, ngunit walang sino man sa inyo ang makakatalo sa isang walang kwentang pamilya mula sa Con City. Kung may lumabas na balita, ito ay isang kahihiyan para sa aming pamilya. Maaga sa umaga na iyon, nalaman ni Elis na 4 sa mga miyembro ng Forsaken Troop ang nalipol sa Con City. Hindi lamang nagalit sa kanya ang balita, ngunit medyo napahiya. Ang pamilyang Capel ay ang maharlikang pamilya ng Oslo City. Sa pagkakataong ito, nagpadala siya ng 4 na miyembro ng Forsaken Troop ng kanyang pamilya, at 100 mandirigma upang pumunta sa isang maliit na lugar tulad ng Con City upang hulihin ang babae at ibalik ito sa Oslo City. Gayunpaman, ang kinalabasan ay ang kanyang mga tauhan ay ganap na nilipol ng kanyang target. Bilang hari ng Oslo, gaya ng inaasahan ng isa, hindi napigilan ni Elis ang kanyang galit. Utos niya, "Go and find me all the information about this Tyr Summers, immediately." Ngayon na. Imposibleng ilarawan sa mga salita ang galit sa puso ni Elis sa mga oras na ito. Siya ay hindi kailanman naging kasing galit niya ngayon, kahit na ang ilang mahahalagang puwersa sa lungsod ng Oslo ay nagkaisa upang sirain ang kanyang maharlikang pamilya ng Capel. Nang walang karagdagan, pinakilos ng mga alipors ni Elis ang lahat ng mga sistema ng panektik sa ilalim ng kanilang kontrol upang isagawa ang utos. Makalipas ang kalahating oras, dumating ang isa sa kanila kay Elis dala ang lahat ng impormasyon tungkol kay Tyr Summers. King Capel? Ang pagkakakilanlan ng Tyr na ito ay hindi kasing simple ng tila, sabi ng lalaki. Ipakita mo sa akin. Kinuha ni Elis ang impormasyon tungkol kay Tyr mula sa kanyang alipor sa lalong madaling panahon. Makalipas ang 1 minuto, mahina niyang ikinunot ang kanyang noo at sinabing, ang lalaking ito ay nilipol si Sachin Taylor sa Timog, at sa Hilaga, pinatatag niya ang Summers family at nilipol ang maharlikang pamilya ni Jade. Mayroon din siyang kahangahangang background kay Rain. Ang pagbabasa ng impormasyon tungkol kay Tyr ay naging sanhi ng pag-akyat ng galit sa puso ni Elis na tuluyang kumalma. Noong una, inisip niya na si Tyr ay isang lokal na maton sa Con City, at hindi niya inaasahan na magkakaroon siya ng ganoon kalalim na background. Kung tutuusin, ang impormasyon ni Elis ay sumasaklaw lamang sa pagkakakilanlan at background ni Tyr sa Celestial Empire sa nakalipas na 2 taon. Tungkol naman sa aktual na background ni Tyr bilang Palace Master ng Regal Palace sa Rain at ang koneksyon niya sa mga imperial na pamilya ng Imperial Capital City, ang impormasyong tulad nito ay mahirap matuklasan kahit ang royal family ng Oslo City. Gayunpaman, kahit na ang alam niya ay sapat na upang magulat si Elis. Nakapagtataka, ang pagkabigo ng maharlikang pamilya ng Jade na mailuklok sa Northern Rafinesque mahigit buwan na ang nakalipas ay may kinalaman sa Tyr na ito. Sa sandaling ito, medyo naging malungkot din ang ekspresyon ni Elis. Mula sa tabi niya, sinabi ng kanyang alipors, King Capel, ang Tyr na ito ay hindi karaniwan. Matapos mabigang makoronahan ang maharlikang pamilya ng Jade, sinasabing nahaharap sila sa magkasanib na pag-atake mula sa lahat ng mga magnate na pamilya ng imperyo. Ang taong nanguna sa pag-atake ay ang lalaking ito.
Kahit na wala sa mga makapangyarihang magnate na pamilya ang katugman ng aming maharlikang pamilya sa oras na ito, kung sila ay magkakapit kamay, hindi namin ito kakayanin. Bukod dito, ayon sa impormasyon, ang mga magnate na pamilya ng Hilaga at Timog ay magkakaugnay sa tier na ito. No wonder he dares to act so brazenly and dares to blatantly call the shots with our royal family of Oslo City. So ano? Inihagis ang lahat ng impormasyon sa kanyang kamay, muling naging walang kapantay ang damdamin ni Elias. Kung ang bagay na ito ay na-trigger ng ibang bagay, maaari akong umatras. Pero sa pagkakataong ito, nag-iisa kong anak ang nasaktan. Kahit anong mangyari, kailangan kong makamit ang hustisya para sa kanya. So what if I have to go against all the most powerful magnate families of the empire? Ipagpalagay na ang aking pamilyang Kapel ay walang kalaban-laban para sa tier na iyon. Hindi kaya ang imperial na pamilya sa likod ng aking pamilyang Kapel ay hindi rin makakapantay sa kanya. Sa puntong ito, ang mga mata ng Alipors ay lumiit ng husto. Nakatingin sa kanyang Panginoon na may nagtatakang ekspresyon, tinanong niya, Haring Kapel, nang mangyari ang napakalaking pangyayaring iyon sa lungsod ng Oslo, hindi namin hiniling ang pamilya ng imperial na pumunta rito. Ngunit, hihingi ka ba ng tulong sa kanila sa pagkakataong ito? Anong pinagsasabi mo? Ikinuyom ni Elias ang kanyang kamao at sinabi sa malamig na boses, hindi alam ni Tyr ang tiso mula sa keso. Kung kailangan niyang makipaglaban sa aking pamilyang Kapel hanggang sa kamatayan, wala akong pakialam na hilingin sa imperial family na pumasok. Maya-maya lang ay biglang tumunog ang cellphone ni Elias. Nang makita niya ang caller ID sa telepono ay bahagyang namula ang mukha niya. Hindi na slide ni Elias ang button para sagutin kaagad ang tawag, ngunit inutusan niya ang Alipor sa tabi niya, you should go now. Oo, Hari Kapel. Napakabait ng kanyang Alipors. Nahulaan na ang tawag na gagawin ni Elias ay napakahalaga, umalis siya sa unang pagkakataon. Nang makaalis ang kanyang Alipors, huminga ng malalim si Elias, sinusubukang pakalmayan ang kanyang kalooban. Saka lang niya na slide ang answer button sa kanyang cellphone. Sa sandaling i-connect ang tawag, ang boses ng isang matandang lalaki ay nagmula sa kabilang panig, Little Brother Kapel, kumusta ka na? Tumawa si Elias at sumagot, Lolo Quelch, I never expected you to call me out of the blue. It's rather flattering for a junior like me.